Pilipinas sa DZRH Radio, DZRH TV at DZRH Online. Kasama si Kuya Angelo Palmones. Magandang umaga, Pilipinas! Hoy, Biyernes na tayo ngayon. Ika-4 ng Oktubre 2024. Sa ulo ng ating mga balita, Bagyong Julian humina na matapos maglandfall sa southern Taiwan. Detol naman, dala ng Bagyong Julian, umakyat na sa 3, 8 naman ang sugatan ayon sa NDRRMC. Pero ang mga trabaho sa Taiwan kahapon medyo nahinto dahil nga po sa pagbabanta ng Bagyong Julian. Sitwasyon ng Taal Volcano, pinatututukan ng Pangulong BBM, kahandaan ng pamahalaan tiniyak. Trust rating ni BP Inday Sara pinangangambahang bumagsak pa. Dating Mayor Alice Guo maghahain ng COC para mabawi ang kanyang posisyon bilang alkalde ng Bamban. Umaming drug lord Kerwin Espinosa tatakbo namang alkalde ng Leyte. 2 dayuhan ng sangkot sa investment scam na aresto ng Bureau of Immigration. Bagong balita, bagong impormasyon. Kasama si Kuya Angelo Palmones. Magandang umaga, Pilipinas! Kasama natin ang buong radyo natin FM Nationwide, ang ating mga action radio station sa Luzon, Visayas at Mindanao. 91.7 FM radio sa Cebu at 94.3 FM sa Jensan. Sa detalye ng ating mga balita, humina na at naging tropical storm ang Typhoon Julian matapos itong maglandfall sa southern Taiwan kahapon. Dahil dito inalis na ng Pag-asa ang namang wind signal ng Bagyong Julian sa ilang lalawigan ng Luzon. Ayon sa Pag-asa, patuloy namang kumikilo si Julian ng east-northeast direction patungo ng southern Taiwan at wala na itong magiging epekto pa sa ating bansa. Muli itong namataan sa layong 240 kilometro north-northwest ng Itbayat, Baranes. Taglay ang lakas na hangin umabot ng 75 km bawat oras malapit sa gitna at ang pagbugso umabot naman ng 90 km per hour. Inaasahan ng Pag-asa na hihina pa ang Bagyong Julian at magiging LPA na lamang ito ngayong Biyernes. Magandang umaga sa mga Pilipino dyan po sa Taipei, Taiwan. Umakyat na sa 3 ang mga nasawi, 8 naman ang nasugatan. Isang patuloy na nawawala dulot ng pananalasa ng Super Typhoon Julian sa Northern Luzon. Mula sa mga nasawi, ang naitala ay sa Cordillera Administrative Region, meron din sa Region 1 at Region 2. Lahat naman ang naitalang nasaktan ay mula sa Region 2 habang ang nawawala ay mula sa CAR. Sa kabuuan, 61,036 families ang naapektuhan ng bagyo. 163 families o katumbas ito ng 476 individual ang nananatili pa sa mga evacuation center. 434 na pamilya naman ang pinilang makitira na lamang sa kanilang mga kaanak. Tiniyak ng Pangulong Bongbong Marcos na mahigpit na nakamonitor ang pamahalaan sa pinakahuling aktibidad ng Bulkan Taal. Nakahanda din ang pamahalaan na tumugon. Ayon sa Pangulo, alam ng mga ahensya ng gobyerno ang mga dapat gawin kaugnay ng sitwasyon. Meron na rin anyang standard operating procedure na sinusunod ng gobyerno anumang sakuna o kalamidad ang tumama o pumasok sa bansa. The people that we have there know what to do. That's why I put them there. So, we just monitor the situation as soon as possible. Basta makapasok. Basta makapasok. Right now, PhilBox is saying, huwag muna natin alalahanin masyado. But I'm sure they will play it safe. Pagka kailangan, we will have to move people out of the danger area like we always do. So that's what we are monitoring. Ang tinig ng Pangulong BBM. Magandang umaga, Pilipinas! Ang ilang mga magbababoy at mga grupo sa industriya humihingi na ng suporta kay Agriculture Secretary Francisco Chu Laurel upang hikayatin naman ang Pangulong Bongbong Marcos Jr. na aprobahan ang Emergency Use Authorization o EUA para sa bakuna laban sa African Swine Fever mula sa Vietnam sa halip na Monitored Release o MR ang ipagkaloob ng FDA. Ang Emergency Use Authorization ayon sa US Food and Drug Administration ay ginawa upang mapadali ang pagkakaroon ng paggamit ng bakuna, kabilang ang bakuna sa panahon ng public emergency.
Ginamit ito noong COVID-19 pandemic kung saan pinahintulutan ang paggamit ng mga bakunang hindi pa aprobado upang labanan ang pagkalat ng virus. Ipinahayag ni Secretary Laurel na ang pag-aproba sa nasabing bakuna ay nakasalalay sa pagdedeklara ng Pangulong Marcos ng ASF outbreak bilang national emergency. Sabi naman ho ng mga kinaukulan, partikular na ng DA, pinag-aaralan pa ang kahilingan. Magbibigay ito ng mas malawak na access nga naman sa ASF vaccine para sa mga backyard piggeries. Sa isang liham na ipinakita ni Secretary Laurel, ang grupong pinamumunuan ng AGAP Party List Representative na si Nicanor Briones ay nananawagan sa Pangulong Marcos. Ideklara ang ASF outbreak bilang national emergency upang mapahintulutan ang mass use ng bakunang kasalukuyang isinasailalim sa kontroladong pagsusuri ng Department of Agriculture, Bureau of Animal Industry. Ayon sa grupo, nasubukan na itong bakuna sa Vietnam, gayon din sa Pilipinas at ito'y may magandang resulta naman. Idinagdag pa nila na sa mga nagdaang pagbabakuna na isinagawa sa Lobo, Batangas, 34 na biik ang nagpakita ng 40% antas ng antibodies. Umaasa din sila na sa mga susunod na pagsusuri, makikita din ang pagtaas pa ng antibodies. Inaigting pa ng Philippine Amusement and Gaming Corporation of PAGCOR ang programa nitong Bingo per Cause para makalikom naman ng mas malaking pondo ang mga grupong at pamahalaan lokal na nagmamalak magsagawa ng mga fundraising activities lalo pat nalalapit na naman ang Kapaskuhan. Ayon kay PAGCOR Bingo Department Assistant Vice President Maria Teresa Ocampo, inaprobahan ng ehensya ang ilang mga bagong pakete para sa Community Bingo Program. Sa ilalim ng bagong programa, maaaring kumita ang isang organisasyon ng hanggang 50% ng gross ticket sale ng kanilang bingo events na may pahintulot mula sa PAGCOR. Maaaring magbenta ng ticket mula 100 hanggang 1,000 piso ang mga magpapalaro depende sa package na kanilang pipiliin. Ayon pa kay Ocampo, ang Bingo per Cause ay magandang pagkakataon para sa mga komunidad at mga samahan makapaglibang ng naaayon sa batas habang nakapag-aambag din sa mga makabuluhang gawain. Oy mga mamis! Pwede tayong mag-laundry day today, ha? Kunot to ka ba kapag makapit, madikit at malupit ang mancha? All you need is Pride. Ba't mapahirapan ang self kung sa Pride? Easy at worry-free naman ang laundry. Sa triple stain away formula, tanggal ang matitindi mancha based on test sa chocolate, mud, and semblance cotton. Gawa po ito ng ACS. Bagong balita, bagong impormasyon. Kasama si Kuya Angelo Palmones. Magandang umaga, Pilipinas! Isang minuto na makalipas ang alas 4 ng umaga. Nakatutulong ang water channels ng reclamation project sa pagpapabilis ng paglabas ng tubig baha at pagharang sa mga basurang nagmumula naman sa kalupaan o inland patungong dagat. Ito ang sinabi ni Environment Secretary Maria Antonia Yulo Loizaga sa isang pagdinig kaugnay ng ginagawa na reclamation project ng SM Group of Companies. Pagbabanggit pa ng kalihim, ang Manila Bay Reclamation Project ng SM Group noon ay walang gap sa pagitan ng seawall at inland. Pero matapos ang ilang rekomendasyon, meron na ito ngayong channel sa pagitan na may lawak na mahigit sa 400 meters. Tinukoy ito ng panel head na si Senator Bong Revilla bilang isang tulong sa pagpigil sa mga pagbaha na siya namang sinangayunan ni Yulo Loizaga. Ayon pa sa kalihim ng DNR, ipinatupad ito ng SM Group bilang bahagi ng isang engineering solution sa isyu ng sirkulasyon ng tubig. Pinangangambahang bumaba pa ang trust rating ni Vice President Sara Duterte habang patuloy namang umiiwas sa mga panawagang ipaliwanag ang paggamit ng confidential fund ng kanyang tangkapan at ng Department of Education na dati niyang pinamunuan. Batay sa huling survey ng Pulse Asia at SWS noong Setyembre, malaki ang binagsak ng trust at approval ratings ng Vice Presidente. Bagamat lahat ng matataas na opisyal simula sa Pangulong BBM hanggang kay Speaker Romualdez, bumaba ang rating noong nakaraang buwan, kapansin-pansin na tanging rating lamang ni VP Sara ang malaki ang ibinagsak. Sa Pulse Asia survey, bumaba ng 10% ang trust rating ni VP Inday mula 71% na noong Hunyo ay naging 61%.
10 puntos din ay binaba ng trust rating ni BP Inday sa SWS noong Setyembre mula 65% noong July 2024 naging 55% na lamang. Bumaba din ng 9 points ang approval rating ni BP Inday sa Pulse Asia mula 69% ngayon ay 60% na lamang. Pero sa National Capital Region, 28 points ang ibinagsak ng approval rating ni BP Inday mula 64% noong Hunyo, ngayon ay 36 na lamang. Magandang umaga, Pilipinas! Showbiz muna nga tayo. Masyadong mainit ang politika. Chris Aquino, pinabulanan tatakbo siya sa 2025 midterm elections. Detalye na balita mula kay Morley Alinio. Morley, good morning. Gising ng showbiz! Rampa na Pilipinas! Maring itinanggi ng kampo ni Chris Aquino ang balita. Fake news yung issue na kung saan ay bumalik ng Pilipinas daw si Chris Aquino para sumali sa darating na eleksyon para sa pagkasenadora. Hindi totoo yun. Una't higit sa lahat, mas priority ngayon ni Chris Aquino ang kanyang kondisyon o ang kanyang kalusugan at ang kanyang mga anak. Wala sa plano ni Chris Aquino ang politika. Kaya naman, deadma lang ang nasabing aktres sa mga usapin. Yan ang ating DZRH Showbiz Ates News. Ito po ang inyong RH47, Morley Alinio. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Babu! Maraming salamat, Morley Alinio. May lumaban! Lakas loob na inanunsyo naman ni Las Piñas Councilor Mark Anthony Santos na tatakbo siya bilang kongresista ng lungsod laban kay Senator Cynthia Villar sa nalalapit na 2025 midterm elections. Si Santos ay kasalukuyang nasa ika-7 termino niya bilang councilor ng Las Piñas. Nahalal din ito bilang minority leader. Siya rin ay nagsilbi bilang chief of staff ng dating Las Piñas mayor na si Berhel Aguilar. Santos ay kilalang nagsusulong ng socialized housing at in-city relocation. Samantala, Davao Region, naging benepisyaryo naman ng Bayanihan Relief Program ni Senator Bong Revilla. Detalye na balita mula kay Raymond Dadpan sa RH28. Raymond, good morning. Tuloy-tuloy ang paghatid ng tulong ni Senador Ramon Bong Revilla Jr. sa iba't ibang bahagi ng Mindanao. Pagkatapos ng Central Mindanao ay sa Davao Region naman na mahagi ng ayuda si Revilla sa pamamagitan ng kanyang Bayanihan Relief Program. Unang pinuntahan ay sa Davao del Sur kung saan namahagi ng Assistance to Individual in Crisis Situation o AICS ng Department of Social Welfare and Development para sa mahigit na 2,000 mga benepisyaryo sa tulong ni Governor Yvonne Cagas. Pinasinayaan din ang multipurpose building ng Provincial Health Office na kanyang pinapunduhan. Sumunod ay sa Davao Occidental kung saan 2,000 residente din ang nakatira ng tulong, kaagapay sina Governor Franklin at Congressman Cloud Bautista. Nagpasalamat ang mga local officials doon sa pondong inilaan ng senador para sa pagpapagawa ng bypass road sa Barangay West Lamidan, Don Marcelino, Davao Occidental. Pangatlo ay sa Davao de Oro kung saan namahagi din ito ng 5 milyong pisong halaga ng ayuda, katuwang si Congresswoman Maricar Zamora. At panghuli ay nagsilbi siyang panauhing pandangal sa Coronation Night ng Mutya ng Santa Cruz sa Santa Cruz, Davao del Sur. Si Revilla ay makakain ng kanyang Certificate of Candidacy para sa kanyang senatorial re-election bid sa araw ng Lunes, October 7. Ito si RH28 Raymond Advaz para sa DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipinas. Maraming salamat, Raymond. May buntag sa mga tigpaminaw nato riyan sa Davao. Magandang umaga, Pilipinas! Sa Davao pa rin, lalaki na umalalay sa kanyang kaibigan laban sa isang kaaway. Naksak ng suspect, patay. Nangyari yan sa Davao de Oro. Detalye na balita mula kay Jun Soter mula sa Action Radio Davao. Jun. Mayong buntag usab Kuyang Angel, dead on arrival ng isang lalaki matapos itong nasaksak ng kanyang kapitbahay sa Paro 4 Barangay Hagumitan, Moncayo, Davao de Oro, pasado las 11:30 ng tanghali. Ang biktima nakilalang si Jerry Bandala, 42 anyos, habang ang suspect ay nakilalang si Erwin Arances, 33 anyos, kapwa nakatira sa nabanggit na lugar. Batay sa inisyal na investigasyon ng kapulisan, nakipag-inuman ang biktima kasama ang kanyang mga kaibigan na sina Precious Tion at Rinaldo Ariata ng
bigla nang dumating ang sospek at biglang sinuntok ang kainuman ng biktima na si Tion. Sa pagkabigla, nahawakan ng biktima ang kaibigang nasuntok, ngunit may kutsilyo pala ang sospek kaya ang biktima ang nasaksak ng 2 beses. Matapos ang pananaksak, kagad tumakas ang sospek habang isunugod naman sa Davao de Oro Provincial Hospital sa lungsod ng Montevista ang biktima, ngunit idineklarang dead on arrival sa atinding physician. Sa ikinasang hot pursuit operation ng Mungkayo Municipal Police Station, naaresto ang sospek sa kanyang bahay at na-recover ang kutsilyo na ginamit sa pagpatay sa biktima. Ito si June Suter para sa DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Daghang salamat June Suter. May buntag sa mga tigpaminaw nato diyan sa Subo. May aga sa mga koturan tara sa Iloilo, mga misis. Amay araw ba si Mister pag-uwi galing trabaho? May dalian sa germs sa katawan nila para labanan ng amoy araw at amoy pawis gumamit ang Shield Bath Soap regularly. Ang beatable ang Shield sa paglaban sa germs versus another brand may shea butter. Ang palambot ng kutis sa presyong abot kaya 12.50 SRP. Kaya naman recommended ito ng Philippine Nurses Association. Kaya mga misis ay challenge yun subukan ng Shield Bath Soap galit sa sakit may malasakit. Sulit na sulit na. At again, magandang umaga po at congratulations kay Jason Abulencia ng Pangasinan. Siya po yung nakadali ng 2,000 piso sa ating pong mahiwagang tunog. Ayan, paano naman si Jason yata napakasipag maligo gamit ang Shield Bath Soap. Wala pa tayong bago? Wala pa? Oo, hindi pa Pero aralin na ho ninyo yung logo ho ng Comadrona, At yung mga susunod na tanong ay may kinalaman din po dyan sa logo na yan. Magandang umaga, Pilipinas! Kaugnayan ng Qatar at Pilipinas, mas maiigtingin pa, o ugnayan ng Qatar at ng Pilipinas, mas maiigtingin pa ayon ho sa Pangulong BBM. Detalye na balita mula kay Rose Babiera. Rose, good morning. Patuloy pang paiigtingin ang ugnayan ng Pilipinas at Qatar. Yan ang napagkasunduan ni Pangulong Bongbong Marcos at Qatari Ambassador Ahmed Saad Nasser Abdullah Al-Humidi sa pagbisita nito sa Malacanang. Personal na nagpaabot ng imbitasyon si Ambassador Al-Humidi kay PBBM para sa Third Asia Cooperation Dialogue o ACD Summit na kasalukuyang ginaganap sa Doha, Qatar. Ang imbitasyong ito ay mula pa sa Amir of Qatar. At bagamat hindi makakadalo ang Pangulo, tinayak naman niya na magpapadala ng kinatawan ang bansa sa nasabing pagpupulong. Dagdag pa ng Pangulo, totoo at tapat ang Pilipinas sa pagpapanatili ng mutually beneficial global cooperation sa bansa. Ang ACD Summit ang kauna-unahang content-wide forum sa Asia na layong itaguyod ang rehiyon sa pamamagitan ng pagbuo at pagpapanatili ng bukas na dialogo at kooperasyon sa pagitan ng mga bansang kabilang dito. Matatanda ang Abril ng taong ito nang bumisita rin sa bansa ang Amir of Qatar kung saan tinalakay nila ni PBBM ang mga paraan para mas mapaunlad ang ugnayang politikal ng bansa at iba pang mutual concern. Ayon kay Ambassador Al-Humidi, produktibo at ikinatuwa raw ng Qatar ang pag-uusap na ito. Para sa DZRH TV, ito si Rose Babiera. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Rose Babiera. Oy, sa mga magpapile ng kanilang Certificate of Candidacy ngayong umagang ito, magpaon ng proteksyon laban sa mikrobyo. Dalawang formulation ng family alcohol na pwede nating pagbinian. Proteksyon ng pamilya laban po sa mga mikrobyo. Yung family 70% isopropyl alcohol especially prepared for clinics, hospital, pharmacies, laboratories, pero okay na okay din po yan sa mga households. Very effective sa disinfection at sterilization. Ganyan ang bagsik ng family, 70% isopropyl alcohol, maghapon man natin gamitin, no problem. Hindi po manunuyo ang ating mga kamay dahil meron po yung moisturizer. Yun ang mga mabangong family rubbing compound improved alcohol. Yun po yung mabangong isopropyl alcohol na gamit po ng mga masahista, mga barbero, mga doktor, mga nurse, mga kumadrona for sponge, bathing, and other cleansing purposes. Family rubbing alcohol parang di siya reachable na sa mahabang panahon. Mabibili sa naman butik at convenience stores nationwide. Family rubbing alcohol hindi lang pampamilya, pang sports pa. Magandang umaga, Pilipinas! Nasa strategizing days pa ang paghahain ng kandidatura para sa 2025 elections. Ayon kay NCR Comelec Assistant Regional Director Attorney Joby Balangkita, ito ang panahon kung saan mas kakaunti na ang inaasahang magpapile ng Certificate of Candidacy. Kapag hindi pa daw kasi lumitaw ang kandidato, ay karaniwan nitong diskarte na magparamdam sa last day ng filing habang nakikiramdam sa mga katunggali. Maliban pa rito, ilan din na niya sa mga politiko ang naniniwala sa mga pamahiin gaya ng pagiging swerte ng numerong 8. Kaya posibleng magtungo sila sa Comelec NCR sa October 8.
After the big bang on the first day, because of some superstitious belief by some, no? The second day, the third day, minsan hindi talaga ganyan bumiyan. Then it will rise again in the next few days, no? So tomorrow and the next days normally are the strategizing days. Ang totoo niyan marami hong namumroblema ngayon kung saan ho sila kukuha ng kona. Uy. At saka ano ngayon meron na hong na-require ang COMELEC bago hong filing ng mga kikilalanin lamang na anong tawag dito yung i-recognize na mga pirma. Ayun. Kaya doon sa mga ginagawa pang negosyo ang pag-i-issue ng kona, naku may problema kayo. Pagtaya pa ni Director Balangkit, maaaring umabot lamang ng halos 200 ang bilang ng mga kakandidato sa 35 distrito naman ng Kamaynilaan. Samantala, kasi may 12 senatorial aspirants at 3 party list groups naman ang naghain ng kanilang kandidatura sa ikatlong araw ng filing ng Certificate of Candidacy. Ayon kay COMELEC Chair George Garcia, sa kabuuan ay meron ng 39 na senatorial aspirants mula ng buksan ang event noong October 1. Habang ang party list group naman na nakapagsumite na ng kanilang Certificate of Nomination and Acceptance ay umabot na sa 34. Kabilang sa mga nagsumite ng kanilang COC para sa pagkasenador, sina Dr. Willie Ong, Senators Christopher Bongo, Ronald Bato de la Rosa, kasama ang aktor na si Philip Salvador at iba pa. Tatagal ang filing ng COC para sa 2025 midterm elections hanggang October 8, araw yan ng Martes. Susubuking muli ni Alice Goo na mabawi ang kanyang pwesto bilang alkalde ng Bamban, Tarlac. Ayon kay Attorney Stephen David, plano ni Alice na maghain ng kanyang Certificate of Candidacy para sa 2025 elections. Ito ay sa kabila ng kinakaharap niyang mga kaso at mga akusasyon na hindi siya tunay na Pilipino at espiya pa siya ng China. Unang sinabi ng COMELEC na malaya si Goo na maghain ng Certificate of Candidacy sa pamamagitan ng kanyang abogado o sino mang representative. Noong Agosto, nasibak ng ombudsman sa pwesto si Goo dahil sa kanyang pagkakasangkot sa mga iligal na pogo sa Tarlac. Bagamat may karampatang parusa ito na perpetual disqualification sa kahit anumang tanggapan sa gobyerno, maaari pa naman itong iapila at hindi pa pinal o executory ang naturang desisyon. Tatanggapin pa rin ang Commission on Elections ang Certificate of Candidacy ni dating Bamban Tarlac Mayor Alice Goo sakaling maghain nga ito ng kandidatura ngayong darating na eleksyon. Ayon kay COMELEC Chair George Garcia, wala silang pwedeng tanggihan basta tama naman at kumpleto ang hinihinging mga requirement. Pero paglilinaw ni Garcia, bagamat makapagpapasa ng COC, hindi ibig sabihin ito na pagbibigyan si Goo na makatakbo sa darating na eleksyon. Depende pa rin ito sa kung may maghahain ng reklamo laban kay Goo upang i-disqualify ang kandidacy nito at magkaroon ng desisyon ng ombudsman na hindi na siya maaaring humawak pa ng anumang posisyon sa gobyerno. Ang tanong lamang ay yan ba ay pagbibigyan na makatakbo? Ibang usapan po yan, Sir Lakay. Kung makakatakbo, yan po hindi natin sasagutin muna sapagkat depende, number one, may magpapile ba ng kaso laban sa kanya ng disqualification, cancellation ng candidacy, o yung denial of due course ng candidacy na tinatawag. Or number two, ay meron bang desisyon, halimbawa ang Office of the Ombudsman na perpetually disqualified to hold public office ang isang kandidato. O minsan naman po ay nadideklara namin na nuisance candidate o panggulo lamang yung isang kandidato. Ayun. Kaya hintayin natin yung magiging petisyon kung sakasakali. Magandang umaga, Pilipinas! 26 na makalipas ang alas 4 ng umaga. Oy, magandang umaga po sa ating mga teacher. Happy birthday sa pinakamamahal daw niyang asawang si Teacher Mercy Mendez de Vernon ng Amonarca. Sino to? Dyan po sa Tampalon National High School sa Cabancalan City. Magandang umaga din po sa mga taga-Calamba, Laguna. Ay, magandang umaga sa mga suki natin all over the world. Saan mo pong panig na mundo kayo naroroon? Kumusta na ho kayo, Ay, magnabigat ka na kayo amin sa ating mga kababayan dyan sa Bulog, Cagayan. Ngayon din sa mga taga San Mateo, Isabela. Siyempre, yung mga suki natin dyan sa Punta Cana, Dominican Republic. Magandang umaga po sa inyo. Sa mga suki natin dyan sa Hong Kong. How are you today?
Ay, sa mga suki din natin dyan sa Middle East, ha? At sa mga seafarers na pauwi ng Pilipinas, ingat po kayo, ha? Maganda umaga din siyempre sa ating Midnight Singers. Basta na yung paghahanda dyan, Boss Manny, ha? At saka Tita Cora, Sir Art, si Ma'am Linda, si Ma'am Lloyd, at ang pinakagwapo dyan ho sa San Diego, California, sabi ng misis niya, si Jun Yambao. Laki ng ngiti ni Sir Jun, ha? Ayan, ha? Ay, pagbutihin mo, ha? Dr. Kim Tan ng Lucena, magandang umaga rin po sa inyo. Sa mga uuwi ho ng Pilipinas, huwag kalimutan, huwag na kayong bumili ng imported na tsokolate dahil meron po tayong tangerine chocolate dito sa Pilipinas. Natulong po ni Dr. Helen Tan yung po mga planting material ng kakao galing Davao. Hinakot po yan para maitanim sa ilalim po ng mga nyugan dyan po sa Quezon. Kaya ngayon ang ating mga magsasaka, mga ating mga magniniyog, hindi na po umaasa na lamang sa kopra. Meron na ho silang mga high value crops na ginagamit at component din po ng tangerine chocolate. Abay, may mahigit 10 variants po. Ang tangerine chocolate na mga raw material ay galing din po sa ani ng ating mga magsasaka. Ang sabi nga po ni Dr. Helen Tan, tingnan ho ninyo yung balot ho nito, yung lasa, tikman ho ninyo, makikita ninyo na kahit ito'y gawang lokal, aba, taste and looks global. Lalong-lalo na pagka nakompleto na yung kanilang state-of-the-art processing ng tangerine chocolate. Available yan sa 0919-095-5935. At sabi nga po ni Dr. Helen Tan, sino bang magmamalasakit sa Pilipino kundi ang kapwa Pilipino? Kaya sa bawat tangkinig po natin ng tangerine chocolate, pinalalakas natin ang loob ng ating mga magsasaka, pinalalakas natin ang ating ekonomiya. Maganda umaga, Pilipinas! Formal lang naghain naman ang kanyang Certificate of Candidacy si Senator Bongo, kilala bilang Mr. Malasakit, para sa kanyang re-election bid sa 2025 senatorial elections. Kasama ni Go na nagpahal ng COC ang iba pa mga pambatong kandidato ng PDP. Sinabi ni Go na wala siyang sasayanging oras sa paghatid ng serbisyo sa kabila ng paparating na campaign season. Napanayan pa sa senador, matapos na magpahal ng kanyang COC, sinabi nitong wala siyang ibang maiaalay sa mga Pilipino kundi ang kanyang sipag sa trabaho. Nangako din si Senator Go. May akda ho ito ng Malasakit Center Law. Wala siyang sasayanging oras sa nalalabing panahon ng kanyang unang termino sa Senado. At kung papalarin daw siya muling manalo, itutuloy lamang niya ang paglilingkod sa mga mamamayang Pilipino. Naniniwala po ako na magmahal ka ng tao at alam nilang nagsiservisyo ka ng buong katapatan at pag may mamalasakit, sila na po ang huhusga para sa inyo at hindi ka nila malilimutan. Alam ng Pilipino sino ang nagtatrabaho. Oo nga naman. Tulad halimbawa ni Senator Toot at saka ni Senator nagbubutas lang ng bangko. Samantala, matapos naman ang COC filing, kaagad na sumugod sa Parañaque City si Senator Go upang kumustahin ang kondisyon ng higit sa 300 residenteng naapektuhan ng iba't ibang kalamidad bago lumipad ng Davao Oriental para naman maghatid ng ayuda sa mga residenteng nasa crisis situation. Tuloy ang bakbakan sa pagkaalkalde sa 2025 midterm elections ni Senator Nancy Binay at ng kanyang bayaw na si Makati 2nd District Representative Luis Campos. Matapos mag-file si Senator Nancy na kanyang COC, inaasahan naman ngayong araw maghahain ng kanyang Certificate of Candidacy si Congressman Campos, ang mister ni Mayor Abby Binay. Si Mayor Abby Binay naman ay tumatakbong senador at sa pinakahuling mga survey, tumataas rin ang kanyang rating. Itinakda ang COC filing ni Campos sa alas 10 na umaga, mamayang umaga sa tanggapan ng COMELEC sa Makati City. Balita, bagong impormasyon, kasama si Kuyang Angelo Palmones. Magandang umaga, Pilipinas! Kung si Alice Go ay magpapile ng kanyang Certificate of Candidacy, pinakakontrobersyal na mayor naman ng Pangasinan na si Lizelda Dong Kalugay ng Sual, Pangasinan, naghainan ng COC kahapon ng tanghali. Detalye ng balita mula kay Freddy Pajardo, RH38. Masantos siya kabasan ni si Kiamin sa ating mga kababayan dyan sa Pangasinan, Freddy.
Naghain na ng kanyang Certificate of Candidacy si Usual Pangasinan Mayor Liseldo Dong Kalugay para sa kanyang ikatlo huling termino kahapon ng tanghali Huwebes, October 3. Kasama ang kanyang mga kapartido, dumalo muna sa isang misa sa Our Lady of Manawag Shrine sa Manawag, Pangasinan, saka dumiretso sa St. Peter the Martyr Parish Church sa bayan ng Sungal, kung saan ay sinalubong si Kalugay ng kanyang daandang mga supporter na nakasuot ng kulay pulang damit. Sa pagharap nito sa kanyang mga supporters, hiningi niya ang suporta para sa kanyang pagtakbo sa halalan sa susunod na taon upang matapos ng kanyang mga nasimulang proyekto gaya ng mga pagsasaayos ng mga dam sa mga sitio at barangay at iba pang mga nakabinbing proyekto. Ayon sa mga supporter ni Kalugay, sa pinagdadaanan ngayon ng alkalde, lalo pang tumibay ang kanilang pananalig dahil alam nilang wala itong kasalanan at magandang ginagawa nito sa bayan. Makakatunggali ni Kalugay si Arthur Celeste Jr. na anak ni incumbent 1st District Congressman Arthur Celeste. Ito si Freddy Pajardo Aristarte Taguulat para sa DCRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Freddy. Mabigat din palang laban ni Mayor Kalugay pagka nagkataon. Magandang umaga kay Professor Andy Pereira. Prof, kumusta na ho kayo? Naghain din ang kanyang Certificate of Candidacy ang confessed drug lord na si Roland Kerwin Espinosa bilang alkalde naman ng Albuera, Leyte. Ito ang parehong posisyon na hinawakan ng kanyang tatay na napatay sa loob ng selda sa kasagsagan ng war on drugs noong 2016. Ayon kay Espinosa, nais niyang matulungan ang lahat ng mga inapi, ano man ang kanilang edad o estado sa buhay. Magugunitang parehong iniuugnay si Kerwin at ang kanyang ama sa illegal drugs trade sa panahon ng Duterte administration. Sa parehong panahon din, sinabi ni Espinosa na nagbigay siya ng kabuang 8 million pesos na drug money kay dating Senador Leila de Lima. Pero binawi din niya ito noong 2022 na nagresulta ng pagkakadismiss ng isa sa mga kaso ni de Lima. Sa ngayon, may kinakaharap pa rin kasong money laundering, illegal possession of dangerous drugs, and firearms si Kerwin Espinosa. Kumala sa Miro System ang isang lokal na partner nito sa Pilipinas sa pagsisimula ng election period. Ayon kay Comelec Chair George Garcia, ang pag-atras ng St. Timothy Construction Corporation mula sa joint venture ay bunsod ng conflict of interest dahil sa ilan sa mga opisyal ng kumpanya may plano palang tumakbo sa 2025 elections. Kaugnay nito, inatasan ni Garcia ang Comelec, partikular na ang kanilang law department na kumilos para sa nararapat na aksyon at upang ipasa ang obligasyon ng naturang kumpanya sa nalalabing partners. Nilinaw naman ni Garcia na tanging net financial contracting capacity o credit line lamang ang obligasyon ng St. Timothy Construction Corporation at hindi ito kasama pagdating sa technical na aspeto ng nasabing venture. Sabay-sabay namang naghain ng Certificate of Candidacy ang mag-iinang sina Vilma Santos Recto at mga anak na sina Luis Manzano, Ryan Recto para tumakbo sa makakaibang posisyon sa Batangas sa 2025 elections. Kasama nila sa paghahain ng COC ang kanilang buong pamilya, partikular na si Finance Secretary Ralph Recto at ang asawa, din ang asawa ni Luis na si Jency Mindiola. Muling kakandidato si Ate B bilang gobernador ng Batangas. Ang running mate naman niya sa pagka-vice-gobernador ay ang kanyang anak na si Luis. Si Ryan naman ay tatakbo bilang kongresista para sa ika-6 na distrito ng Batangas na dating posisyon ng kanyang nanay. Tatakbo sila sa ilalim ng Nationalista Party. Sino ang kanilang makakalaban? Ang makakabangga ni Ate B ay Lian Lebiste. Yan ha. Pero si Governor Dodo Mandanas naman ay tatakbong Vice Governor at yan ang makakatapat ni Lucky ni Luis Manzano. Ate B, nagpaliwanag kung bakit ang anak niyang si Luis Manzano ang piniling running mate. Detalye mula kay Gorgie Rula. Gorgie, good morning.
Marami sa mga taga Batangas ang natuwa sa pagbabalik ni Miss Vilma Santos Recto sa public service. Nag-file na nga siya kahapon ng kanyang Certificate of Candidacy bilang Governor ng Batangas. Pero may ilang tumaas ang kilay, nag-question at nambash pa ang iba sa pagsama ng dalawang anak niyang sina Luis Manzano o Silaki at si Ryan Christian. Si Luis ang running mate ni Ate V bilang Vice Governor nito at si Ryan Christian naman ay representative o congressman ng 6th District ng Batangas. Ang sabi ng ilan, walang question sa pagtakbo muli ni Vilma Santos dahil mahal naman daw siya ng mga Batanggenyo, pero bakit daw si Lucky ang ipinartner nito? Nagpaliwanag dito si Ate V nang hinga namin siya ng sagot. Heto ang pahayag ni Vilma Santos. Why Lucky? Because I personally believe kung nahilingan akong tumakbo bilang nanay uli ng Batangas, I need Lucky. Kailangan ko yung anak ko kasi kailangan ko yung technology. Kailangan ko social media. Kailangan ng technology na itong mga new blood ang makapagbibigay to do a fast work, fast service. Remember, 3 years lang yan. So, nakaplano yung programa pero kailangan natin itong bagong dugo. You get me? Yan ang pahayag ni Miss Vilma Santos na sa gitna ng paghahanda niya sa pangangampanya sa Batangas ay tinatapos pa niya ang pelikula niyang Uninvited under Mentor Productions na maaring isali nila sa Metro Manila Film Festival. Gorgie Rula po nag-uulat mula sa showbiz ng DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Gorgie Rula. Ibig sabihin ni Ate B, nire-ready niya si Luis para sa isa pang mas mataas na posisyon. Nakapaghain na ng kanyang Certificate of Candidacy sa pagiging senador si Dr. Willie Ong para sa 2025 midterm elections sa pamamagitan ng kanyang misis na si Dr. Lisa Ong. Dahil sa gitna ng pakikipaglaban ni Doc Willie sa sakit na sarcoma cancer. Kasama ni Doc Lisa sa paghain ng COC ang legal counsel nitong si Gilbert Lawenco at ang senatorial candidate na si Wilbert Lee. Sa kanyang pahayag, pinasalamatan ni Doc Lisa ang mga patuloy na nagdarasal para sa pagaling ng kanyang asawa na nagpapagamot ngayon sa Singapore. Inilatag naman ni dating Malabon Mayor Antolin Lenlen Oreta III ang mga aasintahin niyang panukalang batas kapag naipanalo ang congressional race sa Lone District ng lungsod sa 2025 midterm elections. Kabilang sa ipaprioridad ni Mayor Lenlen na ngay tumatakbong kongresista ang kalusug at kapakanan ng mga lolo't lola sa pamamagitan ng pagpapatayo ng specialty hospital para sa nabanggit na sektor. Ayon sa long-time public servant, obligahin nito ang Philippine Health Insurance Corporation na balikatin ang gastusin ng ospital ng mga nangihina at mga may sakit na matanda. Ibitbitin din ni Oreta sa national level ang sinimulan niyang programa sa Malabon upang pigilan ang pagkabansot ng mga bata na makakaapekto sa kanilang pagkatuto. Nais din ang dating Malabon Mayor na magpasa ng Magna Carta for the Children na magtatatag ng Philippine Commission for Children o obliga ito sa mga lokal na pamahalaan na magpatupad ng epektibong nutrition program. Sulong din ni Oreta ang isang bagsakang maternity cash aid para sa mga buntis na manggagawa sa informal economy na hindi miyembro ng SSS at GSIS salig sa International Labour Organization o ILO. Para naman sa mga umaray na mga manggagawa, target repasuhin ang dating alkalde ng Malabon ang regional wage fixing mechanism upang maging sapat ang sweldo ng mga ito at makasabay sa sirit presyo ng mga bilihin sa bansa. Kabilang pa sa mga plano ni Lenlen Oreta ng Malabon ang pagkakaroon ng abot-kayang pabahay para sa urban poor at indigent families, suporta at proteksyon sa mga ina, solo parents at mga biktima ng karahasan, gayon din ang pagpigil sa lumulubong teenage pregnancy at pagpapatupad ng komprehensibang anti-discrepancy policy para sa mga LGBTQ plus community. Mahigit naman sa 4,000 mga government internship program workers naitala ng DOLE sa Tacloban. Detalye mula kay Jimmy Angay-Angay, RH32. Upay nga agad, Jimmy. Pumalo na sa 4,422 na bilang ng mga government internship ng Department of Labor and Employment sa Eastern Visayas. Pahayag ito ni DOLE 8 Regional Information Officer Norma Rico Estemiano sa isang panayam.
Ayon kay Costemiano na sumasahod ang mga ito ng 405 pesos kada araw at may 6 na buwan na kontrata sa doble sa pagtatrabaho sa iba't ibang ahensya ng pamahalaan at may 1 taon na insurance coverage sa GSIS. Itinatalaga ito sa tanggapan ng DOLE, PRCDOH, Civil Service Commission, LGUs at iba pang ahensya ng pamahalaan. Ang programa ay tinutulungan ng DOLE ang mga graduates na makapagtrabaho. Karamihan sa kanila naman ay kinukuha ng mga ahensya ng pamahalaan na kanilang pinagtatrabahoan kung nagpapakita naman ng magandang performance at ginagawa itong regular na sa trabaho. Mula dito sa DYV Lacson Radio Tacloban, ito si R32 Jimmy Angay-Angay para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Daghang salamat Jimmy Angay-Angay. May nga aga sa mga kuturan na sa Bacolod. Halong kamudra Happy birthday sa aking pinsan si Dr. Catherine Lagunsad. San si Catherine, happy birthday. At sana mas marami ka pang birthday na dumating. Asan yung picture na maganda kong pinsan? Yan, si Dr. Catherine Barreto Lagunsad. Oras mo na sa buong Kapuluan, 43 na makalipas ang alas 4 ng umaga. Magandang umaga kay Jacinto Salanggit. May tama ka! Sabi niya kasi dito lang daw sa Pilipinas, may mga criminal records, mandarambong, convicted sa kaso, tatakbo, nananalo pa. Ay, magandang araw din kay Ryan Quaresma. Mga taga-Poso, Calamba Traffic Enforcement, magandang umaga sa inyo. Si baga niya trabaho, ha? Ayan, magandang gising ho nila kasi maganda ho ang kanilang tulog. Para magkaroon tayo ng magandang tulog, mag-Ultamayo. Ang Ultamayo po ay postbiotic with Lactococcus lactis rein plasma na galing po ito sa mahabang pag-aaral po ng mga Hapon. Ang bawat kapsula po ng Ultamayo ay nagtataglay ng 50 billion cells ng Lactococcus lactis rein plasma. Hindi po yan kwentong kutsero, dumaan ho yan sa mahabang clinical trial, ha? Kaya naman, napaka-potent po nito na pagpasok po ng Ultamayo ng postbiotic sa ating katawan, ina-activate po nito yung plasmacytoid dendritic cell o PDC. At yan po naman ang commander ng ating immune system. Pagpasok niyan, itinataboy po yung mga toxin sa ating katawan kung kaya't napapalakas po ang ating immunity. Nalalabanan na natin ang iba't ibang mga sakit na pumapasok ho sa ating katawan. Na-achieve natin ang magandang tulog, kaya syempre maganda din ang ating mood sa kinabukasan. May panibago tayong sigla sa pagharap sa panibagong bukas. Available yan sa Lazada at Shopee, pero siguraduhin lamang ho ninyo na galing po sa Theoxis Health Ventures. Ang inyo pong mga katanungan ay po pwede ho ninyong iparating sa kanilang mga medical experts. Nakastambay po sa 0917-110-6580. Ulitin natin, ha, 0917-110-6580. Available din po ang Ultamayo sa lahat po ng mga branches ng Mercury Drug, Amesco Drug, Passment Pharmacy, John's Pharmacy at Curamed. Pero wag natin kalimutan, ha, ang Ultamayo po ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Hinatulan ng 1 taong pagkakakulong ang Transport Minister, dating Transport Minister po ito ng Singapore. Buti pa sa kanila, no, ha? Ito ay matapos mapatunayang guilty ito sa kasong obstruction of justice at pagtanggap ng illegal na regalo. Ayon sa High Court Justice na si Vincent Hong, tumanggap ng regalo si Iswaran mula sa taong merong official business na ipinagmabawal sa isang government official. Dahil dito si Iswaran na tumanggap lamang ng regalo mula sa isang katransaksyon sa kanyang tanggapan, ang kauna-unahang ministro ng Singapore sa loob ng halos kalahating siglo na nahitulang guilty at nabilanggo. Sa Pilipinas din naman, marami din naman nahahatulan dahil sa pagtanggap ng regalo. Oo, maliit daw kasi. Yung mga nawanggap ng malaki, syempre mas malaking pang areglo. Ay, kumusta na yung mga parking fee natin dyan, ha? Yung mga parking boys natin dyan sa Ombudsman, ha? Ayos lang ba kayo? Ay, sus, may ginoong buhay ito. 48 na makalipas ang alas 4 ng umaga, tiniyak naman ni Speaker Ferdinand Martin Romualdez sa halos 1 milyong guro na mga pampublikong paaralan sa bansa na mabibigyan sila ng espesyal na atensyon ng Kamara de Representantes sa kanilang mga suliranin, partikular na sa usapin ng sahod at benepisyo.
Sa kanyang talumpati sa Smart Araneta Coliseum sa Cubao, sinabi ni Speaker Romualdez na ang administrasyon ng Pangulong Bongbong Marcos sa tulong ni Education Secretary Sani Angara ay hindi magbibigay ng mga pangakong hindi nila kayang tuparin. Pagdiriin pa ni Speaker Romualdez, ang edukasyon ang pundasyon ng tagumpay ng bawat isa na siya ring isinusulong ng administrasyon sa tema nitong Bagong Pilipinas. Habang inalala naman ang kanyang karanasan nung siya ay nag-aaral pa, ibinahagi ni Speaker Romualdez na ang isa sa mga aral na itinuro sa kanya ng kanyang mga teacher na kahit gaano kahirap ang sitwasyon, laging may paraan upang malagpasan ang pagsupok at ito'y mapagtagumpayan. Sinabi pa ng leader ng Kamara na bahagi ng mga guro ay sa bahagi ng mga guro ay patuloy lamang sana sila sa pagiging pillar ng education system at maging guiding light ng mga kabataan. Kinilala din ng Pangulong Bongbong Marcos ang kontribusyon at sakripisyo ng mga guro sa selebrasyon ng Teachers Day sa Araneta Coliseum. Sa talumpati ng Pangulo, sinabi nito na kung walang dedikasyon sa pagtuturo ang mga teacher, walang kinabukasan ang lahat. Yan pa man, batid niya na ang mga hamon na kinakaharap ng mga teacher na sinisikap na tugunan ng pamahalaan sa pamamagitan ng iba't ibang mga programa. Alas 4:50, pinangunahan naman ni United Nations Resident Coordinator Gustavo Gonzales at ng SM Supermalls President na si Stephen Tan ang ceremonial lighting ng SM Mall of Asia Globe. Ito bilang pagsisimula ng selebrasyon ng United Nations Month na may temang One Common Future, One Common Agenda. Lain ng naturang seremonya na bigyang diin ang kahalagahan ng multilateralism o ang kolaborasyon ng iba't ibang bansa at lahat ng sektor tungo sa iisang layunin. Bukod sa logo ng United Nations, mababasa rin sa sikat na SM MOA Globe ang slogan ukol sa paglaban sa climate change at pagkakapantay-pantay sa lipunan. 27 anyos na lalaki na diskubreng patay, may tama ng bala sa Subic, Zambales. Detalye na balita mula kay Danny Kumilang, Aris 37 Tani. Natagpo ang may tama ng bala at wala ng buhay ang isang 27 anyos na lalaki sa 57 Reyes Street, Barangay Kalapakuan, Subic, Zambales. Sa ulat na diskubre itong biktima na wala ng buhay na kinilalang si Jesse Solomon, 27 anyos, na kanyang mismong tiyuhin na si Sol Solomon Iduya, 52 anyos, alas 8 ng umaga. May tama ito ng bala na gamit ang isang 30 revolver na natagpuan ito sa nabanggit na lugar. Sinabi ng tiyuhin nito na nakakaranas di umano itong kanyang pamangkin ng depresyon kaya posibleng nagawa nito ang pagpapatiwakal sa kanyang sarili. Humingi naman ng tulong ang PNP Subic mula sa forensic unit ng Olongapo para iproseso ang crime scenes. Danny Kumilang, RH37, DCRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Balita, bagong impormasyon, kasama si Kuyang Angelo Palmones. Magandang umaga, Pilipinas! $52 na makalipas ang alas 4 ng umaga. Inirekomenda ng Office of the City Prosecutor ng Navotas City na masampahan ng kaso ang mga crew ng 2 barko na naaktuhan ng mga tauhan ng Bureau of Customs na nagpapaihi. Nagsasalin po ng smuggled na produktong petrolyo sa Navotas Fishport. Sa itong pahinang inquest resolution, inirekomenda ng prosecutor ang pagsasampa ng kasong transporting unmarked fuel in commercial quantities laban sa mga crew ng MT Tritras at MT Mega Ensolali. Ayon sa piskalya, meron itong nakitang malakas na ebidensya laban sa 23 crew ng 2 fuel tanker kaugnay ng paglabag sa batas. Pinuri naman ni Customs Commissioner Benvenido Rubio ang naging mabilis na aksyon ng Manila International Container Port Customs Intelligence and Investigation Service kaya't nahuli ang nangyayaring krimen.
Inirekomenda ng resolusyon ang pagsasampa ng kaso laban sa 23 crew ng 2 barko kaugnay ng kawalan ng fuel marking sa mga produktong petrolyo na nadiskubre ng Bureau of Customs. Sa ilalim kasi ng Section 18 ng Republic Act 10963 o Train Law, ang mga mahuhuli na nagbebenta, nagdi-deliver, namimigay o nagdadala ng unmarked fuel ay pagmumultahin ng 2.5 million pesos sa unang paglabag, 5 milyong piso sa ikalawa at 10 milyong piso sa ikatlo, gayon din ang pagbawi ng lisensya nito sa pagnenegosyo. Nahuli ang MT Tri-Trust na may dalang 320,463 liters ng unmarked diesel fuel, samantalang ang MT Mega Enzo Lely ay may dalang 39,884 liters, may kabuang halaga na 20.35 million pesos. Ayon sa Bureau of Customs, mananatiling maigting ang kampanya nila laban sa anumang uri ng smuggling, kasama na ang modus na paihi. Inilala ng Philippine Constitution Association of PhilConsa si Speaker Ferdinand Martin Romualdez sa nila'y natatanging dedikasyon nito sa pagtataguyod at pangangalaga ng konstitusyon sa bansa. Ang pagkilala ay nakasaad sa plaque of recognition na ibinigay kay Speaker Romualdez mismo ng Pangulong Bongbong Marcos sa ika-63 anibersaryo ng PhilConsa na ginanap ito sa Palasyo ng Malacanang. Sa kanyang mensahe bilang guest of honor, kinilala ng Pangulong Marcos ang mahalagang papel ng PhilConsa sa pagbabantay ng demokrasya at ng bansa. Bilang kasalukuyang Pangulo ng PhilConsa, kinilala si Speaker Romualdez sa kanyang purposeful leadership at untiring support to the PhilConsa. Binigyan din sa plaque ang kanyang pangako na titiyakin ang patuloy na pagprotekta sa saligang batas. Yan din ang buhay, kalayaan at ariyarian ng mga Pilipino kasabay ng hamon na dala ng mga pagbabago ng panahon. Ang PhilConsa ay tinatag noong Setyembre 26 ng 1961. Isa itong non-stock, non-profit civic organization na binubuo ng mga legal luminaries, mga negosyante, socio-civic leaders na ang hangarin ay may pagtanggol at mapangalagaan ang ating konstitusyon. 5 minuto na lamang bago mag-alas 5 ng umaga, binigyan din ni Education Secretary Sani Angara ang kahalagahan ng mga teacher sa pagtataguyod ng bansa sa pagtatapos ng National Teachers Month ngayong taon. Ayon sa kalihim, mahalagang papel na ginagampanan ng mga guro at patuloy itong nagbibigay ng prioridad sa kapakanan ng mga estudyante. Bilang ganti sa kontribusyon ng mga guro, patunay anya nito ang mga bagong programa ng DepEd para sa ikabubuti ng ating educational system. Hindi ko po isa-isahin, pero sa mula nung inappoint po ako ng ating mahal na Pangulo, meron tayong nakikita at nararamdaman na mga magpagbabago, mga makabagong programa, mga magandang benepisyo. Umikot ako kanina, panayang pasalamat nyo sa akin. Sabi ko, hindi nyo dapat ako pasalamatan. Dapat naman tiyakin ng pamahalaan ang mental, emotional, psychological well-being ng mga teacher dahil sa malagang papel na ginagampanan nila hindi lamang sa paghubog ng mga kabataan upang maging responsableng mga mamamayan, kundi sa pagbuo ng lipunan sa bansa. Itong binigyan din ni Las Piñas Representative Camille Villar sa isinusulong niyang House Bill 10933 o Teachers Mental Health and Wellness Act, kasabay ng pagdiriwang ng World Teachers Day. Layunin ang bill na magbigay ng holistic support sa lahat ng mga educator sa bansa dahil ang kanilang mental health ay lubos na nakakaapekto sa kanilang pagiging epektibo, hindi lamang sa kanilang personal na buhay kundi higit sa lahat sa kanilang tungkulin sa paghubog sa ating mga mag-aaral. Pinatitiyak din ang bill ni Camille ang mental, emotional at psychological na kagalingan ng mga guro. Dapat daw nabibigyan ito ng importansya kabilang ang kanilang professional development dahil ang kanilang kapakanan ay direktang nakakaapekto sa kalidad ng ating edukasyon. Siniguro naman ang Pangulong Bongbong Marcos Jr. na marami pang komunidad ang mararating ng libreng laboratorio, konsulta at gamot para sa lahat o yung tinatawag na Love for All program. Kasabay ito ng pagpapasinayan ng nasabing programa sa Pasig City upang mabigyan ng libre at ikalidad na serbisyong medikal ang taong bayan. Ayon sa Pangulo, batid naman ang pamahalaan ang layo ng medical facility sa mga liblib na lugar, kaya't na pagsusumikapan ng gobyerno na maabot ang mga Pilipinong nangangailangan ng naturang serbisyo. Hindi lang itong isang araw lamang. Siniusiguro namin na marami pang mga komunidad sa bawat syudad at probinsya ang mabibisita ng Love for All.
Kung saan merong Pilipinong nangangailangan, pagsusumikapan natin na inyong pamahalaan ay maabutan ng serbisyong ito. Naghahanga. Ay! Pero eto, hindi nyo na kinakailangang lumayo pa kung kayo bibili ho ng bahay sa loob po ng mga proyekto po ng West Coast Realty. Nasa loob ho mismo ng township ang eskwelahan. Hindi na ho mahirapan yung mga teacher, hindi na ho mahirapan ang mga estudyante. Ito na ang pinakamurang ready for occupancy unit ngayon sa buong housing industry with easiest term. Abay 5% lamang po ang down payment, pwede pang gives. Sa 20,000 pesos all-in down payment, pwede ka na maglipat bahay agad after 7 days and take out ang Pag-ibig Housing Loan. Nasa loob po ng township ay hindi lamang po eskwelahan. Nandiyan ang simbahan, ang palengke, ang mga grocery store. Nandiyan din mismo ang munisipyo. At ano pang iniintay po ninyo, ito pa rin ang pangarap na magkaroon ng sariling bahay sa presyong abot kaya. Napakalapit lamang po sa Clark Economic Zone at Clark International Airport. Kaya naman yung mga bagong lipat sa Clark, bagong assign sa Clark, talagang namimili na, namamakyaw ng bahay. Yung iba pinauupahan. Sabi nga ni Malo Cabral, flood free ang Sibera Mabalacat. Ito pa rin ang pangarap magkaroon ng sariling bahay sa presyong abot kaya. Kung ngayon pa ho kayo bibili, pwede ho kayong mapasali sa parapol ng bagong kotse sa Disyembre. Kaya sa Disyembre, bago ng bahay mo, bago pang tsukot mo. Kung talong ka kaswerte. Ano? Pero syempre, may iba pa hong mga prices. Para po sa karagdagang impormasyon, po pwede kayong makapag-ugnayan sa 0996-501-5555 o sa 0947-434-5555. Magandang umaga, Pilipinas! Alas 5. Kauna-unahan sa Pilipinas. NBC Manila Broadcasting Company. DZRH, a proud member of MBC Media Group. DZRH, magandang umaga Pilipinas sa DZRH Radio, DZRH TV at DZRH Online. Kasama si Kuya Angelo Palmones. Magandang umaga Pilipinas. Isang minuto na makalipas ang alas 5 na umaga. Kasama na natin si Attorney Ran Mendoza ng Theoxis Health Ventures. Ano nga ba kahalaga ho ang tulog? Marami kasi nagtatanong, meron daw bang sukatan yung sinasabing 40% ng REM, 30% ng REM o yung rapid eye movement? Tanungin ho natin sa mga eksperto dahil sila hong nag-aral dyan. Si Attorney Ran Mendoza, bago ho ito naging abogado, ito po isang napakagaling na pharmacist. Attorney Ran, magandang umaga ho sa inyo. Kamusta na ho kayo? Good morning, Kong Angelo at sa nagkapaginig ng DZRH this morning. Ayan, teka naman, para kang para kang multo lang. Yung ilaw kasi. Sumobra yata ilaw. Probinsya ako ngayon. Nasa probinsya ka, oo. Hindi, Attorney Ran, para kang, ang appearance mo sa TV, parang parang ghost. Natutulog pa, parang natutulog pa. Anyway, para lang mas maintindihan nila, meron sinasabing 40% REM, 50% REM. Is there such a thing? O pag sinabi nating REM, ma-achieve mo yung magandang tulog para magkaroon ka ng panibagong lakas sa kinabukasan? 100%. Kaya Kong, baka ang sinasabi nila is kung ilang percent ng tulog natin ang napupunta sa different stages ng sleep. Kunyari, isang sinabi mo, ang pagtulog kasi natin, meron yung mga stages. Meron tayong tinatawag na non-REM or non-rapid eye movement sleep, tsaka meron tayong REM sleep na rapid eye movement. Yung stage 1, stage 2, stage 3, yan yung hindi pa tayo nananaginip. So stage 1 and REM, ito yung lightest sleep na naglalas lang yun ng few minutes. About 5% of our sleep time, stage 1 yan. Habang lumalalim pagtulog natin,
pupunta tayo sa stage 2. This is still light sleep pero mas malalim na. Dito yung utak natin nagsisimulang bumagal, may noticeable pauses between short and powerful burst of electrical activity. Ito ang nangyayari, ang inisip ng mga scientists dito, ang nangyayari, yung utak natin begins to organize memories and information. Sabi ng mga eksperto, about 45% of our time used in sleep ay nandito sa stage 2. Ngayon naman, yung stage 3 sleep is the deepest stage of non-REM sleep. 25% naman ang total sleep in adult time. Pero pag babies ka, medyo mas kailangan pa natin ng stage 3 sleep kasi ang nangyayari dito, nagre-repair ng injuries, nagre-reinforce ng immune system. Stage 4 naman, yun yung pinakamalalim na sleep. Ito na yung REM cycle, yung ating rapid eye movement. Dito na tayo nananaginip. Dito rin naglilinis ng utak natin ng mga kalat from the stress from the previous day. May lymphatic system tayo na yung mga toxin ng utak natin nililinis habang nasa malalim tayong tulog. Kaya importante talaga ang tulog kasi number 1, it repairs our body and also cleans the toxins and organizes our memories and immunity. Sabi mo, yung stage 3, nakakatulong para ma-enhance na yung memory. Doon pa lang, bakit nung nanaginip ka na sa stage 4, sa REM, wala kang naalala kinabukasan doon sa napanaginipan mo? Kuminsan pa naman, nananaginip pa naman ako ng numero ng loto. Kinabukasan, kahit anong pilit kong alalahanin, hindi ko matandaan eh. Sabi ko actually gusto po natin pag nananaginip tayo, di ba? Yan yung gusto natin kunin. Pero kung kasi minsan pag nananaginip tayo, yung mga proteins na napoproduce for memories ng sleep natin, very, parang nasisira agad. So parang hindi siya nagiging long-term memory yung panaginip natin kasi the protein that is produced to create that dream hindi long-lasting. Kaya para kang clutching nung, parang tubig na biglang nawawala sa kamay mo. Di ba, no matter how try you grasp, kasi nag-fade away na talaga siya. Kakabuisit pa naman kuminsan kung kailan ang ganda-ganda ng panaginip mo, di ba? Nandun ka na sa peak moment ng iyong panaginip, biglang tutunog yung alarm. Gumising ka na. Magtatrabaho ka na. Kaya kuminsan pasaway din yung mga alarm clock. Kaya lang, kinakailangan mo magtrabaho. Kailangan natin gumising. So, mga anong oras na-achieve natin yung REM? Depende po yan sa sa tao kung anong oras siya natutulog. Pero usually, this is the last stage in the sleep. Although, nagre-REM cycle po kasi tayo. Ang isang cycle, stage 1 to stage 4, from stage 1 na non-REM to REM sleep, lasts about 90 to 120 minutes. Tapos uulit ka na naman. Parang may ganyan. So hindi siya tuloy-tuloy na pag nasa REM ka na, REM ka na. So umiikot yan Kong, no? So minsan ang mga karamihan ng tao goes through 4 or 5 cycles per night. Assuming na 8 oras yung tulog natin. So, kung halimbawa, 6 na oras lang din yung tulog mo, nakaka-achieve ka pa rin ng REM? Yes, pwede kang makadalawa or 3 depending on how fast you go through the cycle. And doon tumutulong kung halimbawa talagang kulang yung oras mo kasi sa Asia daw nag-average lang tayo ng 6 to 6 and a half hours ang tulog, on the average sa mga Pilipino kasi masisipag tayo, di ba? Kuminsan nagdo-double work, So na-achieve pa rin pala yung REM. Pero paano halimbawa yung mga nagtatrabaho sa call center, gabi sila kung magtrabaho tapos araw kung matulog, do they still achieve the REM kahit na iba yung cycle ng tulog nila? Pwede pa rin naman, Kong. Ang mahirap lang kasi dun sa shifting schedule natin. Number 1, yung circadian rhythm pwedeng maapektuhan. Bakit? Kasi mahirap lumalim ang tulog pag na-expose tayo sa blue light na nabibigay ng sunlight, ng computer, ng gadget. So ang challenging po para sa mga BPO natin na mga kasamahan sa trabaho, ang tulog nila may ilaw, may sunlight na punong-puno ng blue light, and that interferes with sleep.
Kaya po yung mga katrabaho, kasamahan natin sa BPO, ang binibigay po nating advice is pumunta po talaga sa kwarto na malayo sa ilaw, huwag mo nang mag-gadget, isara yung bintana. Otherwise, baka pwedeng super babaw lang ng tulog na stage 1, stage 2 at hindi masyadong malalim, and it can interfere with the quality of sleep. Pero hindi naman to, ang pagiging BPO worker natin, hindi naman hadlang para makakuha ng malalim na tulog. Nahihirapan lang yan lalo na sa simula kasi nag-a-adjust pa yung body clock ng katawan natin. Pero pag nasanay na, basta iwasan natin ng blue light, kaya namang makakuha ng full 8 hours at magandang cycle ng non-REM to REM sleep. Sabi nila kay parang AI si attorney Hindi sumobra lang. Ayan. Just a figment of your imagination. Ayan. Bagong gising siguro. Palagay ko naka-ulta bayo ito. Kaya pati pagiging AI nalilita yun. Siyempre. Ay maganda umaga sa mga taga Tokyo, Japan. Si Mercy Nonaka. Nanonood daw siya dyan sa Tokyo. Anyway, so ang pagkakaroon ng REM nakakatulong para magkaroon tayo ng panibagong sigla, no ha? So kung hindi ka umabot no sa stage 4, yan yung sinasabi mo na wala ka sa mood. Mainitin ang ulo. Pwedeng apektuhan yan kung yung mood mo, yung focus mo sa umaga, yung pagiging functional mo, pwede kang maging groggy, wala kang sigla. Yun ang mga pwedeng mangyari sa atin pag hindi tayo nakakumpleto ng sleep. Okay. Sa mga senior citizen na nakikinig, ng mga nanonood, kadalasan problema talaga nila tulog. Paano tutulong yung Ultabio? Yan. Ang maganda po sa Ultabio, which is the Innovator Postbiotic. So, pag sabi natin Innovator Postbiotic, tayo po yung nauna sa market, no? And hindi lang po to basta-basta, galing po to sa Japan, and nag-go through po to ng 40 scientific studies, including 15 human clinical trials. Ang maganda po dito, pinapalalim niya po yung tulog ng ating mga umiinom nito, kaya madalas yung mga nakakatanda, mga seniors, pwede silang maka-experience ng mas relax na tulog, nananaginip pa kasi ang panaginip natin nasa stage 4 That's when our brain also flushes away the toxins. So sa mga senior citizens natin na gusto maka-experience ng mas malalim na tulog, uminom po tayo ng Ultabio kasi pinapabilis niya po yung pagpunta sa deeper stages ng sleep para po mas maganda yung experience natin sa tulog at pagising natin kinabukasan. Paano kung halimbawa may mga maintenance medicine o kaya merong kasi di ba sinasabi nyo dati is being used as adjunct treatment na sa cancer. So paano nga kung may mga maintenance medicine? Ang maganda lang dito kung meron tayong mga safety studies na kinonduct. As mentioned, meron tayong 40 scientific studies that includes 15 human clinical trials. Wala tayong nakitang drug-drug interaction or ibig sabihin nito, yung Ultabio, hindi po siya nakaka-interfere with the absorption, distribution, metabolism or excretion ng ating mga drugs. Kung may iniinom ka man, sa totoo lang kung yung active ingredient ng Ultabio, kahit na patented yan, actually yung mga kasamahan niyan ginagamit na sa cheese production para lang tayong pagkain, pero may maganda tayong effect sa health. That is Lactococcus lactis strain plasma. So what's the best time? Kasi sabi natin anytime pwede ka uminom. Mas maganda pa rin talaga bago ka matulog, you take it para ma-achieve yung iba po kasi basta ang recommendation lang po ng ating mga scientists sa Japan, 2 capsules per day. May mga physical trainers po tayo ngayon na gumagamit ng Ultabio. Sila po talaga yung mga athletes kasi meron tayong scientific study na nagpo-prove that we actually enhance performance during high intensity exercises. Sila po, ang sinasabi nila, iniinom nilang Ultabio for that purpose, so they drink it or they take it during the morning. Kasi ang gusto nilang mangyari, yung performance nila during the physical activity, yung tamaan, gusto nilang maging more enduring. Yung iba naman, iniinom mga 3 hours before sleeping kasi ang gusto nilang mangyari naman daw to promote their better sleep. So,
Kaya po depende kung ano po yung gusto nyong siguro objective nyo. Pero sa amin po kasi as long as you have taken it twice a day, 2 capsules a day, okay na po tayo dyan. It can affect the performance sa ating work, physical exercise at sa ating tulog. Ayan. Attorney Ran, maraming salamat. Para ho doon sa mga may mga katanungan pa, dahil hindi naman natin pwedeng i-hold na matagal si Attorney Ran, pwede ho kayong tumawag doon ho sa numerong binibigay ho natin sa inyo dahil may mga medical experts po nakastambay dyan na sasagot sa inyong mga tanong. Ano? 0917-110-6580. Ulitin natin ha. 0917-110-6580. Dyan ho kayo tumawag o magparating ng inyo pong mga concerns. In the meantime, Attorney Ran, maraming salamat for joining us. Nagpapahelo lang si Alvin Marcelo ng McDonald's. Lagi daw siya nakikinig sa inyo, Kong. Talaga ha? Saan siyang branch? Hindi siya branch, sa head office siya. Sa head office. Akala ko branch, pupuntahan ko pa sana para makahing discount. Tatanungin natin, baka sa lahat ng branches mabigyan ka ng discount, Kong, no? Huwag kang magbiro, papatulan ko yan. At sasamahan natin sa Philippine Chamber of Food Manufacturers. Salamat, Kong, sa takapagiling ng DZRH. Ayan, thank you, Attorney Ran. Si Attorney Ran Mendoza mula po sa Theoxis Health Ventures. Ayan ha. General Torre, magandang umaga ho sa inyo ha. Si General Nick Torre, isa ho sa mga namumroblema sa kulang ho ng tulog. Kaya sabi niya, paano ba na-achieve yung REM? Ayan. Napaliwanag na ho ni Attorney Ram, ha? Maganda umaga, Pilipinas! Happy birthday kay Melda Rico Hermoso. Pagbati mula sa kanyang ex-boyfriend na si Bobby Rico Hermoso. Oras mo na sa buong kapuluan, 14 minuto na makalipas ang alas 5 ng umaga. Si Chairman George Garcia ng Commission on Elections. Kasama na natin, Chairman George. Magandang umaga po sa inyo. Magandang umaga sa Angel at magandang umaga rin sa atin pong mga kababayan. It at all, meron ho bang bearing yung naging pag-withdraw ho ng local partner ng Miro? Well, siyempre po sa amin sa part ng Commission on Elections, gusto natin kasing ma-maintain ang integridad ng ating komisyon at yung impartialidad at independence ng komisyon. Sapagkat Sir Angel, sa ating palagay, kung mapapayagan natin na makakatakbo halimbawa, ang isa sa mga providers natin, pagkatapos yung pang-provider pa ito ng mismong makina na gagamitin natin, bagamat ang partisipasyon nitong nag-withdraw na ito ng joint venture ay financial lang. Ibig sabihin, sila lang po yung nag-provide ng tinatawag na NFCC na requirement talaga dyan sa pagpabibidding. Ay mas tama po ito dahil hindi po natin ipapayagan sapagkat kung natuloy po o kung matutuloy na sila ay magpa-file ng candidacy at pagkatapos Sir Angel walang withdrawal, ay mapipilitan po kami na gamitin yung issue ng disqualification because of conflict of interest. Disqualification nila o disqualification ng system? Disqualification po nila ng mismong kandidato. Na pagkandidato. Sa pagkandidato, opo. Sapagkat siyempre po hindi namin papayagan na magkaroon ng ganyan dahil magkakaroon ng duda ang mga mamamayan kung makakatakbo sila. Okay lang kung matatalo, paano kung nanalo? So kung magkakaganyan Sir Angel, ay di ibig sabihin baka pati yung mismong buong proseso natin ay malagay sa alanganin at ma-question ng mga kababayan. Kung kaya talagang masidhi namin ipinilit, kinonvey natin yung mensahe na mamili lang sa dalawang bagay, mag-withdraw sa joint venture o tumakbo pero i-disqualify natin yung mismong tatakbo na kandidato. Pero paano nyo nalaman nakakandidato sila? Nagpaalam sila? Hindi po, sapagkat nakikita po sa mga sa mga interview sa Angel, nagpapa-interview po kasi na tatakbo sila, sa ating pagkakaalam, sila kasi yung may-ari ng mismong yung isa sa mga partners, yung construction company. At dahil dyan, hindi naman po pwedeng hindi magiging proactive ang komisyon, mas minarapat po natin na wag nang hintayin yung pagpa-file ng Certificate of Candidacy. Kagad natin sinabi yung ating opsyon na binabanggit kanina. At kami naman ay nagpapasalamat sa kanila sapagkat kaagad silang tumugon. Talagang mas pinili business versus politics, mas pinili yung politics, kaya sila ay nag-withdraw. At kahapon nga po, Sir Angel, natanggap ng komisyon yung isang sworn corporate secretary certificate, pati po yung mismong board resolution. At ito ay tinanggap ng dalawang natitirang Filipino partners ng Miro system at sinasabi na pumapayag sila sa pagkakatanggal na yan at sinabit po sa atin yan. At ngayon, araw na ito ay maaaring
maaaring magkaroon ng resolusyon ng commission o tanggapin ng commission yung withdrawal na yan. So, liwanagin natin, kayo ang nagsabi sa kanila, mag-withdraw or wag nang tumuloy? Opo, or mag-withdraw, wag nang tumuloy, o pag tumuloy at hindi nag-withdraw, we will be forced to disqualify. Sabihin na po natin, diretsahan, Sir Angel, kasi baka po sabihin kasi nanakot ang komisyon. Hindi naman po, talaga lang sobra natin pinoprotektahan yung buong proseso na nagiging maayos po yung lahat ng simula natin So hindi natin papayag. Isipin niyo po kung nag-file halimbawa at sa kasalukuyan, base sa verification natin, wala naman pong filing pa na certificate of candidacy. Bagamat maaari namang hindi magpa-file ng candidacy sa national or local na position, Sir Angel, pero mahirap pong magbakasakali sa bagay na yan. At the fact na nag-withdraw sila kahapon ay di isa pong pangangahulugan lamang yan na talaga pong magtutuloy sa pamumulitika o pagtakbo. At dahil dyan, kami naman po nagpapasalamat sa kanila at kaagad silang tumugon sa ating pong masiging panawagan. Ang galing. Sino nakamonitor? Mabuti na minomonitor nyo ba lahat ng mga programa, Chairman? alam niyo po, siyempre po, pag anytime na may mga ganyang issue, lalo na yung mga issue tungkol sa mga pinapasok natin kontrata, po naman ay aware, conscious tayo, at kaagad tayong nag-a-action. Kasi sa Angel, napakahirap. Sapagkat pinaghihirapan, kita niyo naman po, sobrang ng paghihirap natin at maayos kahit yung filing natin ng certificates of candidacy. Ngayon pa ba naman na nasa kalagitnaan na tayo ng preparasyon, magkakaroon kami ng problema, hindi po natin papayagan yung ganun. Ayun. Sinong nagparating sa inyo? May staff ho kayo na nagparating sa inyo ng ganung mga interview? O kayo mismo nakapakinig? Kahapon, napakinggan din po natin at the same time nabasa rin po natin yung mga ganyan. At yung pong kasing incumbent na mayor ng syudad na ito ng Metro Manila, Sir Angel, ay sumulat na sa atin ng mga nakaraang ilang buwan. At ang sabi lang niya, humihingi sila ng kontrata na pinasok natin sapagkat napakataas yung posibilidad na ang kanyang makakalaban ay maaaring makakalaban at yung makakalaban ay maaaring isa sa mga joint venture partners ng ating ng komisyon. So doon pa lang ay mukhang may inkling na tayo. Kaagad po natin yung surat na ito ay kaagad nating pinorward doon sa isa sa mga partners nila upang magbigay sila ng kanilang karampatang komento at upang kausapin nila yung isa sa mga joint venture partners. Pero nung isang araw nga po, wala nang choice ang komisyon kung hindi diretsahan na itong sabihin. Pinatawag natin yung isa sa mga joint venture partners na parang sila ang majority dito sa Filipino Partners. Sinabi natin na at kaharap mismo ang Pumumbong Commission and Bank noong ating diniliver yung mensahe na kinakailangan kausapin ng isang partner dahil ayaw na namin maghintay ng 8 o lampas ng 8 ng Oktubre. Ngayon na. Kasi pagka ito ay nag-file tapos hindi sila nag-withdraw, magkakapahiyaan lang tayo sa bagay na to. Okay. Hindi maapektuhan ang financial standing ng kumpanya, ng joint venture? With the withdrawal? Hindi po, Sir Angel. Ngayong araw hanggang siguro Monday, asahan niyo ang isang resolution mula sa Commission kung paano namin i-insist na ang mismong natitirang joint venture partners ay mag-provide sa atin ng mismong garansya rin para patungkol sa financial. Alam niyo talaga kung tutuusin, Sir Angel, ito po diretsahan. Yung pong tatlong Filipino joint partners, kung tutuusin kahit wala yung construction company sana, kaya lang, yung po kasing sa NFCC, sa mismong kontrata po ng komisyon, naisama po kasi yung printing ng balota. Yung printing ng balota, Sir Angel, ay 1.6 billion pesos. Kasama yung dalawang bagong makina ng printing. At dahil dyan, yung mismong natitirang dalawang joint venture partners, Sir Angel, kaya sana nila kung hindi kasama yung mismong printing. Sinama namin ng printing, binandle namin, kaya kinakailangan kumuha sila ng isang partner pa. At yan nga po, yung construction company ang nakuhang partner. Ngayon po, sa kasalukuyan, almost 50% na po ng mga machines, mahigit na pong 50,000, mga 52,000, ang na-deliver po sa warehouse natin sa Binyan. Kasalukuyan nag-undergo nung tinatawag na testing ng mga kung kumpleto ba, kung gumagana ba lahat. At pagkatapos yung lahat ng peripherals noon ay 100% ang na-deliver sa atin, katulad ng mga laptops, cables at napakadami pa. At the same time, nakapag-pinpoint na rin po sila ng mga 110 na repair hubs
na i-set up sa buong Pilipinas at nag-train na rin po sila ng mga gagamitin na technician para sa national and local elections. So more or less po, Sir Angel, ay wala na po naman tayong problema. At ang pagbabayad po ng komisyon ay hindi buo. Ang pagbabayad po ng komisyon, katulad ng mga ibang ahensya ng pamahalaan, ay ito po yung naka-milestone. So far, compliant po sila sa lahat ng milestone sapagkat kapag hindi po namin babayaran yung particular na milestone na yan. Pero yung printing, hindi pa naman nagsisimula, Chairman, di ba? Yung balota? Po, dahil yung pong bagong makina, Sir Angel, yung bagong makina na binili po nila ng 300 million each, so dalawa po yung 600 million sa abroad, sa Germany, ay ito po ina-assemble pa dito sa atin sa National Printing Office. Sa October 25, Sir Angel, official po itong iraran o pagaganahin at ipapakita rin po sa publiko, sa lahat, yung pag-iimprenta ng 1 milyon na test ballots yung ginagamit natin sa testing ng mga balota. Anong timetable noon, Chairman? Kung sakali po sa agent, makakapagsimula tayo last week ng December. Yung po ang dahilan kung bakit hindi tayo pumayag na ilipat yung filing ng Certificates of Candidacy. Ginawa natin po itong October 1 to 8, bagamat may mga panawagan, dahil gusto natin ma-finalize ang listahan ng kandidato hanggang December 13. At pagkatapos, pagka okay na po yung listahan, magpi-imprenta na tayo ng kulang-kulang 70 million na balota na gagamitin natin sa national and local election. Kung kailangan ho yung tulong ng RHTV at saka ng DCRH, pa-advise lang ho kami, Chairman, para may pakita din natin sa publiko, for transparency. Opo. Definitely po, Sir Angel, ipapakita natin. Ang bagong teknolohiya na yan, tayo lang po ang na-deliveran sa buong Asia pa so far ng ganyang klaseng makina. Ika-4 na araw ngayon ng filing ng COC, anong nakikita nyo mangyayari, Chairman? Sir Angel, mahigit 7,000 na po ang nagpapala Certificates of Candidacy. Sa ating pagtingin matumal pa rin yun. Hindi po yun yung ine-expect natin na bilang na magpa-file ng Certificate of Candidacy. Hindi namin alam kung nagbabantayan ba, naghihintayan, punsoy o dahil sa sabi-sabi o alam nyo naman, may mga kanya-kanyang strategy, Sir Angel. Marami daw therefore, siguro ba... marami daw, Chairman, nahihirapan kumuha ng kona. Kasi di ba dati, pwede kang kumuha sa presidente ng partido nyo, sa chairman, sa secgen, ngayon pala meron kayong ni-require na authorized signatory lang. Ay kasi po, Sir Angel, ba naman, yan yung mga karanasan ng nakakaraan. Kaya nga. Nag-i-issue si chairman, nag-i-issue si secretary general, si presidente ng partido involving the same position. Paano na po yun? Kami naman na maiipit doon sa pag nag-away-away na yun sa partido, para lahat sila nag-issue ng CONA, Certificate of Nomination and Acceptance. Ngayon po nakalagay sa aming guidelines, kaya kailangan sabihin sa amin ng partido politikal na kung may conflict doon sa CONA sa iisang posisyon, kaninong signature ang magpe-prevail. Nasubmit na yun, di ba? Nung pang bago mag-October 1? Apo, nasubmit po yun sa media nung nakaraang linggo ang deadline. Hindi yata aware yung iba. Kuni-kuni kumuha ng CONA. Siyempre, sabit. Meron din po kasing alliance na tinatawag. Yun yung isa sa mga nangyari. Alliances na yan. Siyempre, pag kami mga alliance, halimbawa meron ng pinatakbo yung isang partido dito sa ganitong area, dapat yung ibang miyembro ng alliance, hindi na rin magpapatakbo dito sa isang area. May mga ganun po. Kaya nga isang epekto kung bakit matumal. Namang problema nga, dami kong nakausap ng mga provincial kakandidato sana sa local level Sabi nila yun, sakit ng ulo nila ngayon, saan sila kukuha ng CONA or tumakbo silang independent. Problema, pagiging independent, number one, ay meron pa rin at napaka-transparent naman ng presinto natin. Huwag pong mag-alala, yung election returns kaagad na ipapaskill sa labas ng presinto bago pa man mag-transmit ng result. Number two, ang problema ng pagka-independent candidate, kapag sila ay namatay o na-disqualify, walang palitan. Yan po lang yung disadvantage ng independent candidate. Pero aside from that, Sir Angel, wala naman pong ibang rights pa or privileges kapag ikaw ay may political party. Siyempre yun lang, nagpapakita ng strength. Chairman, tumatakbo ka independent as mayor, namatay. Paano yun? Wala ka ng replacement? Kahit na asawa mo? Wala po. Bawal na. Wala po kasi nakalagay po sa Omnibus Election Code na yun lang may partido politikal na namatay ang pwedeng mapalitan kaparehas na family name at
miyembro ng parehas na political party. Ayun, kaya pala talagang yung iba nag-iintay ng kona. Anyway, sige, abangan natin anong mangyayari ngayong araw nito. Chairman, thank you for joining us. Magandang umaga po. Maraming salamat, Sir Angel. Magandang umaga. Ang chairman po ng Commission on Elections, si Chairman George Garcia. Magandang umaga, Pilipinas! Sa lahat po ng mga may lakad ngayong araw na ito, lalong-lalo na sa mga magpapayan ng kona, kasama ang kanilang sangkaterbang alalay. May mga banda pa. Magbaon ng family alcohol, proteksyon ng pamilya laban po sa mikrobyo. 2 formulation ng family alcohol na pwede nating pagpilian. Yung family, 70% isopropyl alcohol, especially prepared for clinics, hospital, pharmacies, laboratories, pero okay na okay din po yan sa mga households. Very effective sa disinfection at sterilization. Ganyan na bagsik ng family, 70% isopropyl alcohol. Maghapon man natin gamitin, no problem, hindi po manunuyo yung ating mga kamay dahil meron po itong moisturizer. Yun namang mabangong family rubbing compound improved alcohol. Yan po yung mabangong isopropyl alcohol na ginagamit po ng mga masahista, mga berbero, mga doktor, mga nurse, mga kumadrona. Magandang umaga sa ating mga magagandang kumadrona, ha? Ginagamit po yan for sponge bathing and other cleansing purposes. Family rubbing alcohol, parang DJRH, subok na sa mahabang panahon, mabibili sa namang butik at convenience stores nationwide. Family rubbing alcohol, hindi lang pampamilya, pang sports pa. Magandang umaga, Pilipinas! Si Rhea Torres ng Pag-asa, kasama na natin. Ma'am Rhea, good morning. Good morning po sa ating mga tagapakinig sa latest po sa binabantayan natin na si Bagyong Julian, pati na rin sa magiging lagay po ng ating panahon sa ating bansa ngayong araw. Sa kasalukuyan po, si Bagyong Julian ay humina pa po lalo at isang tropical depression na lamang nasa may vicinity po ng Taiwan, or huli po itong namataan sa line 240 kilometers north-northwest ng Itbay at Batanes. Wala na po itong direktang epekto sa anumang bahagi ng ating bansa, kaya ngayong araw ang magpapaulan sa ilang bahagi po ng ating kapuluan, partikular sa may Bicol Region, Visayas at Zamboanga Peninsula, ang Intertropical Convergence Zone or ITCZ. Kaya asahan po natin ang posibilidad na ngayong umaga makakaranas na po tayo ng maulan na panahon. Dito naman po sa Metro Manila, pati na rin sa nalalawing bahagi ng ating bansa, generally fair weather conditions pa rin po tayo. May mga posibilidad lamang po ng mga biglaan o mga panandali ang buhos ng ulan na mas madalas nararanasan po sa hapon o sa gabi. Wala din po tayong gale warning na nakataas sa anumang bayan ng ating bansa. Iba yung pag-iingat lamang po sa mga planong pumalaot sa hilaga at kandurang karagatan ng Northern at Central Luzon. Inaasahan po natin yung katamtaman hanggang sa maalon na karagatan. Yan lamang po latest mula dito sa Pag-asa Weather Forecasting Center. Rhea Torres po, magandang umaga, ingat po tayo. Maraming salamat, Rhea Torres mula sa Pag-asa. Oras sa buong kapuluan, 35 na makalipas ang alas 5 na umaga. Sa buong kapuluan, 41 na makalipas ang alas 5 na umaga. Pagpatay sa ABC President ng Bulacan at driver nito patuloy na iniimbestigahan ng pulisya. Detalye mula kay Grace Ansano, RH25. Grace, good morning. Good morning. At nagbuo na nga ng Special Investigation Task Group o itong SITG Capistrano ang PNP Bulacan. Ito ay magiging top priority para lutasin ang kaso. Ipinag-utos ng bagong upong Regional Director ng PNP sa Central Luzon na si Regional Director Brigadier General Federico Maranan. Ito ay makaraan nga na tinambangan kahapon pasado alas 6 ng hapon. Sakay ng kanyang Mitsubishi Montero ang ABC President at nagsisilbing board member ng Bulacan bilang ABC President nga dito sa bayan o sa lalawigan ng Bulacan. Sakay ng kanyang Mitsubishi Montero, etong si Capistrano at ang kanyang driver ng pagbabarilin sa bahagi naman nito ngang barangay Kaingin sa Malolos City. At habang isinasagawa ngayon ang investigasyon, ay kinakalap na ang lahat ng mga posibleng dinaan ng CCTV. Si PCL President Ramil Capistrano ay nagsilbi ng mahabang panahon din sa kanilang barangay bilang barangay captain, habang ang kanyang driver na si Cedric Suarez ay kabilang din sa namatay. Sa ngayon ay nagbigay na rin ng hotline number ang PNP sa mga residente at mga mamamayan na makipag-ugnayan sakaling may nalalaman. Ang mga numerong inilabas ng PNP ay ang 0998-598-5330 at
0917-623-5700. Yan ang ating update. Ito, si RH25, Great Vera Sansano. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Grace. Oy, doon sa mga kababayan nating pauwi ng Pilipinas, ha? Huwag natin kalimutan, meron ho tayong locally produced na tangerine chocolate. Yan po ay produkto ng mga magdiniyog dyan po sa lalawigan ng Quezon sa tulong nga po ni Dr. Halentan. Yung po mga planting material ng kakao galing Davao, hinakot po yan para maitanim po sa ilalim ng mga nyugan. Kaya ngayon nagpuproduce sila ng dekalidad na kakao beans, ipinoprocess para maging tangerine chocolate. Available sa 0919-095-5935. Sabi nga po ni Dr. Halentan, sino bang magmamalasakit sa Pilipino kundi ang kapwa Pilipino. Kaya ang bawat tangkilik po ninyo, ang bawat bili po ninyo ng tangerine chocolate, nagpapalakas ng loob sa ating mga magsasaka, nagpapalakas din po sa ating ekonomiya. Tangerine chocolate, gawang lokal, but taste and looks global dahil ito po tinulungan din po ng Department of Science and Technology at ng Department of Trade and Industry. Sabi po ni Dr. Halentan, tangkilikin natin ang gawang atin. Maganda umaga, Pilipinas! Naku, may isang lalaki na nakuna ng hindi lisensyadong baril matapos salakay ng Valenzuela Police ang kanyang bahay. Detalye ng balita mula kay Edwin Duque, RH23. Edwin. Ay, ano nangyari kay Edwin? Edwin? Babalikan natin si Edwin. Si General Ocubo naman itinalagang Directorial Staff ng Directorial Staff Chief ng PNP. Detalye ng balita mula kay Edniel Parosa, RH52. Edniel. Good morning, Kuya Angel. Uupo na bilang number 4 man ng Philippine National Police Command Group si Police Major General Edgar Alan Ocubo. Simula o epektibo ngayong araw. Ito matapos lang italaga ng PNP Chief Police General Romero Francisco Orbil bilang Officer in Charge ang Office of the Chief of Directorial Staff. Batay sa General Orders mula sa tanggap ni Marbil, papalitan ni Ocubo si Police Lieutenant General John Arnaldo na nagretiro na kahapon. Babakante ni Ocubo ang Civil Security Group na maugong namang tatauhan ng dating Criminal Investigation and Detection Group Director na si Police Major General Leo Francisco. Pansamantalang inilagay sa Personal Holding and Accounting Unit si Francisco pagkatalaga si Police Brigadier General Nicolas Torre III sa CIDG. Ito si Edniel Parosa, nag-uulat para sa DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Edniel. Suportado naman ni Pangulong Bongbong Marcos ang isinusulong ni Senator Amy Marcos sa pag-ambyenda sa Cooperatives Development Act. Mismong ang Presidential Sister nagsabing positibo ang kanyang panukala at ito'y suportado nga ng punong ehekutibo. Ayon kay Senator Amy, panahon na para repasuhin ang nasabing batas upang mapalakas ang multi-billion cooperative sa buong bansa. Sa sidelines ng 19th Southern Tagalog Cooperatives Congress Trade Fair sa Antipolo City, sinabi ni Senator Amy na dapat itaas sa 100 million pesos ang tax exemption para sa mga kooperatiba mula sa 10 milyong piso lamang. Iminungkahi din ni Senator Marcos na payagan ng foreign cooperatives sa maglagak ng puhunan, maging partner o miyembro ng mga kooperatiba sa bansa upang mapalakas ang sektor. Bilang chairman ng Senate Committee on Cooperatives, nais ng kapatid ng Pangulo, si Senator Amy, na mapaluwag pa mga patakaran sa pagsasagawa ng mga joint venture at mapalawig ang mga kooperatiba sa mga bukid. Inisponsoran ni Senator Amy ang Senate Bill 2811. Pangunahing layunin nito masuportahan ang financial position at kapasidad ng mga agricultural cooperative. Samantala, balikan muna natin si Edwin Duque, kaugnay po ng pagsalakay ng mga pulis sa isang bahay dyan po sa Valenzuela. Edwin? May butag Kuya Angel, sasampa ng kaso paglabag sa Section 28 of Republic Act 10591 ang lalaking target sa operasyon ng Valenzuela Police na nahulihan ng baril sa loob ng kanyang tahanan sa Valdez Compat, Barangay Paso de Blas, Valenzuela. Ayon kay Police Colonel Nexo Gayaman, nakatanggap sila ng impormasyon na nag-iingat ng hindi lisensyadong baril ang suspect na si alias Jeremy. Bago ang operasyon ay kumuha na sila ng search warrant ng Valenzuela RTC para mapasok ang bahay ng suspect. Bago lumubog ang araw kagabi ay nagtagumpay na napasok ang bahay na suspect kung saan ay nakarecover ng hindi lamang lisensyadong baril kundi mga bala sa loob ng kanyang tahanan.
Edwin Duque nagulat sa Disaretso na sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Edwin Duque. Maganda umaga, Pilipinas! Good morning, Mayor Senny Mendoza at Justice Max De Leon. Maganda bang gising ho ninyo? Dapat maganda dahil ho kayo'y nag-ultabayo. Ano ang ultabayo po ay kauna-unahang postbiotic food supplement na rekomendado ng mga doktor. Ito po ay rehistrado sa Food and Drug Administration. Ano bang ultabayo? Ang ultabayo po ay postbiotic with Lactococcus lactostrain plasma na inaral po ng mga dalubhasa dyan po sa Japan. Ang ultabayo ay nagtataglay ng 50 billion cells ng Lactococcus lactostrain plasma. Kaya pagpasok po nito sa ating katawan, talagang napaka-potent. Itinataboy po yung mga toxin sa ating katawan matapos na i-activate yung commander ng ating immune system, yung plasmacytoid dendritic cell. At ano pang iniintay po ninyo? Labanan po ang mga toxin sa ating katawan, palakasin ang ating immunity, magkaroon ng magandang tulog. Sabi nga ni Attorney Ran kanina, maabot-achieve natin ang level 4 ng REM para ho tayo makatulog ng mahimbing. Para kinabukasan, meron tayong panibagong sigla, may panibagong lakas. Available po ito sa lahat ng mga branches ng Mercury Drug, Amesco Drug, Pasmed Pharmacy at Curamed at iba pa hong mga pangunahing butika sa Pilipinas. Huwag kalimutan, ang ultabayo po ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Maganda umaga, Pilipinas! Si Jason Abulencia muna ang winner natin ng mahiwagang tunog. Jason, magandang umaga sa iyo. Masantos, San Maabig, Kakapusan, Pilipinas. Ba, talagang Pangasinense si Jason. Natanggap mo na yung premyo mo? Opo, tanggap na, kahapon pa. Matagal ka na yatang hindi nananalo, Jason, Kalahating taon na po. Kalahating taon na. Ayan. Nadali mo lang. Bakit, paano mo nakuha yung stethoscope? Wala naman akong binabanggit. Kasi parang may tumutunog-tunog eh. Parang hindi mo tiningnan yung logo ng Comadrona. Siyempre, tinignan ko po. Tinignan mo. Doon mo nakita, galing. Tapos makita ka agad yung link. Parang may nakasabit. Galing talaga ni Jason. Siya, sige, sali lang ulit. Oo. Ingat ha. Maraming salamat. Salamat din po kayo, Jeff. Pagka tsaka dapat pagka nagsha-shower ka, gamit ng Shield Bath Soap, ha, Jason? Thank you. Opo, pambili na ako. Pambili na. Sige. Okay, thank you. Ibig mo sabihin, dati hindi ka nagsha-shower. Joke. Thank you, Jason. Maraming salamat si Jason Abulencia mula po sa Pangasinan. Maganda umaga, Pilipinas! Pagkat dyan sa sahod na Marion, tututukan naman ang trabaho party list. Detalye na balita mula kay Edniel Paro sa RH52 Edniel. Tututukan ng trabaho party list ang pag-adjust ng provincial rate ng sahod ng mga manggagawa upang maging sapat para sa kanilang pang-araw-araw na pangangailangan. Ayon kay Attorney Michelle Espiritu, tagapagsalita ng trabaho party list, sa halip na minimum wage, dapat ay level ng living wage ang ipagkaloob sa mga manggagawa. Gip ng grupo, nararapat na panukalang ito upang maitaas ang antas ng pamumuhay ng mga Pilipinong manggagawa at kanilang mga pamilya. Subalit mahirap pagkasyahin ang minimum wage sa mga pangangailangan. Gayunpaman, kinikilala ng grupo ang kahalagahan ng balansing usapin sa pasahod kung saan isinasang-alang-alang ang kapakanan hindi lamang ng mga manggagawa kundi pati na rin ng mga employer. Paliwanag ng grupo, hindi naman sa paraang panggigipit ng mga employer ang gagawin upang makamit ang living wage, sa halip ay pagpapalakas ng iba't ibang sektor ng ekonomiya para sama-samang pag-unlad ng mga negosyante at manggagawa. Ayon sa trabaho party list, equitable o makatarungang dapat ang kasalukuyang sistema kahit magkaiba ang rate ng minimum wage sa bawat rehiyon. Para makamit ito, mahalagang tutukan ngayon ay ang tamang pagset ng minimum wage sa bawat area upang matiyak na ito ay angkop at patas. Ito si Edniel Parrosa, nag-uulat para sa DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Edniel. Maganda umaga, Pilipinas! 8 minuto na lamang, ACS na umaga. Ay, magandang umaga sa mga suki natin dyan sa Binangonan, Rizal at sa mga kalapit probinsya. Puntahan ho ninyo yung St. Monique Ballet, the most prestigious project ngayon dyan po sa Binangonan. I-check ho ninyo yung kanilang model townhouse, yung Bianca. 2-story townhouse po ito na may balcony. May 2 hanggang 3 bedrooms. Pwede ho nyo i-avail sa Pag-ibig financing, less than 20,000 pesos a month, 30 years to pay. Tawag ko kayo sa 0917-719-7908. Anong kakaiba dito? Pagbungad ho ninyo sa inyong
balkon. Paggising ho ninyo sa umaga, ang sasalubong ho sa inyo malamig na simoy ng hangin at magandang tanawin. Yan po ang ina-offer sa atin ng St. Monique Ballet, the most prestigious project ngayon sa Binangon ng Rizal na talaga namang affordable. 0917-719-7908. Flash Report. Flash Report! May kotseng bumangga sa Center Island ng Piborgo Street sa Maynila. Antabayanan po ninyo ang iba pang mga detalye. Mamalengke muna tayo. Nako! Yan daw pong presyo ng isda sa Pasay Public Market, 2 linggo nang mataas. Detalye mula kay Giselle Ricaport, RH15. Giselle, good morning. Kuya Angel, good morning. 2 linggo nang umaangal ang mga mamimili sa mataas na presyo ng isda dito sa Pasay City Public Market. Ang tilapia sumipa sa 120 pesos hanggang 180 pesos ang kada kilo mula sa dating 100 habang 200 pesos naman ang bangus mula sa 175 pesos doon. Tumaas din sa 220 pesos ang kada kilo ng maya-maya mula sa 180 pesos, ang loro 150 pesos ang kada kilo mula sa 140 pesos habang 240 pesos naman hanggang 250 pesos ang kada kilo ng dalagang bukid mula sa 200 pesos. Ang flying fish mabibili na ngayon sa 140 pesos ang kada kilo mula sa dating 120 pesos. Habang ang lapu-lapu naman 220 pesos na ang kada kilo mula sa 200 pesos habang 108 pesos naman ang kada kilo ng bitilya mula sa 150 pesos noon. Ang tulingan 200 pesos na ang kada kilo mula sa dating 150 pesos. Nagkatapos naman kalahing sa 140 pesos, gayon din ang matambaka sa 220 pesos ang kada kilo. Ayon sa mga vendor na ating nakapanayam, resulta ang mataas na presyo ng kawalan ng huli ng isda dahil sa sunod-sunod na pasok ng bagyo at sama ng panahon. Ang kasagsagan doon ng mga bagyo ay sarado rin ang kanilang mga tindahan dahil wala namang ibebenta sa kanilang mga pwesto. Pero asahan na raw na magpapatuloy pa ang pagsipa ng presyo ng isda hanggang sa holiday season. Ito si Giselle Ricaport para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Giselle. Tulong naman sa mahigit 20,000 magsasaka na naapekto ng gupit ng Bagyong Julian. Inihahanda na ng DA. Detalye mula kay Bal Gonzalez sa RH5. Bal? Kuya Angel, handa na sa mga tanggapan ng Department of Agriculture ang mga raang tulong para sa mahigit 20,000 bilang na mga magsasakang naapektuhan dahil sa pagtama ng Super Typhoon Julian. Ayon sa DA, available na sa kanilang mga regional offices sa Cordillera Administrative Region, Ilocos Region at Central Luzon ang mahigit 164 na milyong pisong halaga ng assistance kabilang na ang mga binhing palay at mga biocontrol measures. Ayon sa DA, libre itong ipamimigay sa mga magsasakang nasiraan ng mga pananim dahil sa malawakang pagbahat at gupit ng hangin na dala ng bagyong Julian. Pagbat ito ang Quick Response Fund o QRF na laan sa rehabilitasyon ng mga affected areas at ang tulong na bayad danyos na binibigay naman mula sa Philippine Crop Insurance Corporation o PCIC. Maaari na rin makautang ngayon ang magsasaka ng walang interest sa ilalim ng Survival and Recovery o Sure Loan Program mula sa Agricultural Credit Policy Council o ACPC. Ako si Bal Gonzalez, DZRH na sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Bal. Aabot naman sa halos 3,000 katao na biktima ng sunog ang nabusog ng Palugaw. Hatid ni Senator Lito Lapid, katuwang ang DZRH Operation Tulong. Personal na binisita ni Senator Lapid ang mga evacuees ng Tondo, Maynila para magpaabot ng iba't ibang tulong. Bukod sa Palugaw, namigay din si Senator Lapid ang food packs at mga relief goods sa mga nasunugan sa Aroma Homes. Bitas sa pakikipagtulungan din ng PAGCOR. Labos naman ang pasasalamat ng mga residente ng Tondo dahil sa napapanahon tulong na ipinagkaloob sa kanila ni Supremo. Paano po? Di paalam na ho tayo. Happy weekend! Sa ating pong mga suki, magtanim ng kawayan para sa kalikasan at kabuhayan. Ang ating quote of the day ngayong araw nito ay mula po sa Roman philosopher na si Seneca. Ang sabi niya po, "It is not that we have a short time to live, but that we waste a lot of it." Gawin ho nating makabuluhan ang ating weekend. Susunod ang 2x2 at ang ACS Balita. Maganda umaga, Pilipinas! Alas 6 ng umaga.